ang sinasangkot, presidente ng Republika ng Pilipinas na sinasabi ayon doon sa dokumento na at saka doon sa mga litratong sinasabi, gumagamit ng bawal na gamot o droga. Can you imagine the ramification of having a president making decisions for 114 million Filipinos and he's into drugs? I hope that's not true, no? Although malalaman natin yan sa mga susunod na sandali. Ito sa bagay, doon sa sinabi nga, base doon sa investigasyon ni Mr. Morales, pinapatotohanan ng kanilang confidential informant na si Bongbong Marcos, hindi ko alam kung ang tinutukoy doon, si President Ferdinand Marcos o si Apo Bonget sa mga Ilocano at mga nakakilala sa kanya, o kaya yung familiar na BBM o Bongbong Marcos. Kasi kung ganyan kabigat ang istorya, ganyan kalaki ang istorya, pagkatapos ikaw pinagmamalaki mo, ikaw ay malaking network o malaking istasyon, malaki at maliit, anong tawag yan? Number one yan na requirement, anong tawag nito? Pag tinignan mo yung mga prangkisa mo, importante yan na maibahagi mo sa publiko. Kung option nila yan, na hindi nila, anong tawag ito, bahala sila sa kanilang mga manonood. Kasi pag ganyan kalaki, hindi mo kinover, abay, may diferensya yung stasyon mo. Opo. Sir Jay, natatanong ko itong mga bagay na ito dahil kanina sa panayam sa Puso ng Bayan, abay nabanggit po ni former PDEA agent Jonathan Morales na wala pong nag-reach out sa kanya na ibang istasyon maliban po sa atin dito sa SMNI. At nang naimbitahan naman daw siya, bago yung hearing nakaraang mga linggo, sa isang panayam naman sa radyo, abay nagkaroon daw po ng abiso sa kanya na, uy, huwag muna nating pag-usapan yung mga issue ng adik-adik o paggamit ng illegal na droga ni President BBM. So meaning, talagang may chilling effect, Sir Jay. Very clearly, sinasagkaan yung anumang balita o informasyon na maaaring ma-pick up ng kanilang coverage, no? Whether it's a live interview or in the form of the news. Hindi ko maintindihan bakit ganun kaligalig yung Malacanang o ang gobyerno para ako naman ayaw kong isipin na ang gobyerno ang nagsasabi sa mga network na wag nyo i-cover Kasi hindi naman yan, hindi ko mawari na kayang sagkaan, no? Kasi dumaan tayo sa martial law, hindi naman sila ganun. Unless may mga, anong tawag nito, may mga special arrangement. Pero ako ayaw kong pag-isipan na masama yung mga may-ari ng network o yung mga nagpapatakbo ng mga news and public affairs, yung mga news directors, halimbawa ng ABS-CBN, ng TV5, ng Associated Broadcasting, maintindihan ko pa siguro yung PTV4. Matik, gobyerno yun Kasi sounding board. Stasyon ng gobyerno, pero ganun pa may stasyon natin yan bilang taxpayer, hindi stasyon yan ng mga Marcos. Yung sequestered company na IBC, na ang presidente pa dyan, primo ko pa naman, no? Anong tawag nito? Pero maintindihan natin yan, sequestered assets ng gobyerno yan. Pero yung mga commercial, private, I don't know. Kasi ang problema riyan, ang nakikita ko, ganito, no? Ang ganitong practice ang nakikita ko sa kanila, kumukuha sila ng footage, no? Pero hindi nila nilalabas. Yun ang matindi rin Nandiyan naman sila, present sila. Kahit na nung hearing sa Senado na pinatawag kami, no? Ng Senate Committee on Public Information. But kumukuha lang sila, hindi naman nila nilalabas on the air. So hindi ko maintindihan. Bago yata yan sa larangan ng pagbo-broadcast, no? Hindi natin maintindihan yan.
Pero based po sa inyong karanasan, Sir Jay, may mga pagkakataon ba na inaayos ng gobyerno yung mga stasyon? May mga special arrangement? Ano na yung mga franchise holder na magkaroon ng mga news blackout? O may mga pag-offer ba nung karanasan mo sa ibang mga stasyon na may ganoong mga Ito tahak? yung sinasabi ni Attorney Reggie, tagapagsalita ng KBP, na yung nangyari sa SMNI gave a chilling effect to the entire industry. So, possible na nag-iingat sila na hindi nila masaling yung pride o fried chicken ng mga nasa gobyerno ngayon kasi baka mangyari sa kanila yung ginawa sa SMNI, no? Na inutusan ng Kongreso ng mababang kapulungan yung NTC para na makulol yung NTC, sumunod na lang parang aso, no? Oh. Siguro, ako, I'd like to think it that way, no? Kasi, kaysa naman pag-isipan natin na nabayaran, na may sword of Damocles sa kanila, may special arrangement, o hindi natin alam. Ayoko pag-isipan ng ganyang masama. Alam mo, hindi natin ugali mag-isip ng masama. Kaya lang, hindi mo rin masisi yung mamamayan, yung netizens. Pero mali eh. Tingnan mo, wala na masyadong nanunood sa News and Public Affairs or sa free TV. Halos lahat nasa new media na. Except of course yung mga walang telepono. Pero I do not know kung ilang porsyento na lang sa Pilipinas ang walang cellphone. Kasi kahit na grade 2, grade 3, meron na cellphone eh. We have a total of about 79 yung last count noon. That was 3 years ago. 79 million na ang may Android. Doon sila nanonood, nakikinig ng mga balita. So, kung hindi kino-cover yan nila at napakalaking balita, may problema nilang malaki yan. Dahil darating ang panahon, wala nang maniniwala sa kanila. No?